Dalawang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa Rodriguez, Rizal. Dalawang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa Rodriguez, Rizal. Isang kaso ang kamakailan lang ay naibalita sa mga news outlets at social media platforms. Sa isang liblib na lugar ng Sitio Odyongan, Barangay Macabod, Rodriguez, Rizal, natagpuan ang dalawang nylon bags na para bang itinapon lamang sa madamong gilid ng kalsada. Sa loob, nadiskubre ang bangkay ng dalawang lalaki. Duguan at nakaduct tape ang mga ulo. Naka-underwear lamang at nakatali patalikod ang mga kamay. Sino ang dalawang lalaking ito at ano ang naging dahilan sa malagim na sinapit nila? Magandang araw. Ako nga pala si AR at kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan at krimen, welcome ka sa channel na to. Inaanyayahan din kita mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para updated ka sa mga video ko. April 9, 2025, bandang alas 6 ng umaga, sa Sitio Odyongan, Barangay Macabod, Rodriguez, Rizal. Habang hindi pa tuluyang sumisikat ang araw, isang residente ang nakakita ng dalawang malaki at misteryosong bag sa tabi ng kalsada. Sa takot at pagtataka ay inireport niya ito sa mga otoridad. Nang dumating ang mga pulis, ay agad na binuksan ang dalawang malalaking bag. Ngunit, isang karumal-dumal na krimen ang tumambad sa kanila. Sa loob ay siniksik ang bangkay ng dalawang lalaki. Ang mga ito ay nakasuot lamang ng underwear. Duguan at nakabalot ng duct tape ang mga muka, habang ang mga kamay naman ay nakatali sa kanilang likuran. Sa paunang report ay hindi agad nakumpirma kung sino ang dalawang lalaki. Ngunit ang umabot sa Camp Crame ang report, ay positibong kinilala ang mga biktima bilang sina Kong Yuan Guo, isang Chinese businessman, at ang kanyang driver na si Armani Pabilio. Parehong nai-report na nawawala noon pang March 30 ng parehong taon. Upang mas maunawaan natin ang nangyari, ay kilalanin natin kung sino nga ba talaga si Kong Yuan Guo. Si Kong Yuan ay tubong Fujian, China. Sa lapit ng lugar sa bungad ng Pilipinas ay hindi na rin nakakapagtaka kung bakit maraming residente sa Fujian ang nakakarating sa Pilipinas. Kabilang na nga dito ang naging trending na dating mayor ng Bamban, si Alice Guo. Si Kong Yuan ay sinasabing lumaki sa hirap. Ang kanyang ama ay isang pangkaraniwang manggagawa sa pabrika ng bakal, habang ang kanyang ina ay tendera sa palengke. Ngunit dahil likas sa mga Chinese ang pagnenegosyo, ay hindi na rin nakakapagtaka na magkaedad si Kong Yuan ay pumasok na din siya dito. Pinasok niya ang iba't ibang uri ng negosyo. Una, sa e-trading. Dito ay nag-buy and sell siya ng mga produkto online. Matapos ito ay sumubok siya sa small-scale export-import ng bakal at construction materials. At sa kanyang early 20s lamang, ay nakapagpatayo na siya ng isang maliit na supply hub ng construction materials sa Fujian. Ngunit dahil sa kagustuhan niyang mas lumago pa ang kanyang negosyo, noong early 2000s, sumubok siyang pasukin ng parehong kalakaran sa iba pang mga bansa. Sinasabing pumunta siya sa Hong Kong, Vietnam, at sa kalaunan ay sa Pilipinas, kung saan nakilala siya bilang si Anson Ke. Dahil sa bilis ng urban development sa Pilipinas ng mga panahong ito, kung saan kabi-kabila ang mga umuusbong na skyscraper, lalo na sa bandang Maynila, ay isa ito sa mga magagandang oportunidad na nakita ni Ke. Agad ay pinundar niya ang isang kumpanya sa Valenzuela na nagsusupply ng bakal at steel components sa mga developers. Tinawag niya itong Ellison Steel Corporation. Hindi lamang sa negosyo nakita ang impluwensya ni Ke. Nahalal din siya bilang pinuno ng ilang samahan gaya ng Philippine-Chinese Chamber of Commerce, Fujian General Chamber, at Filipino-Chinese Friendship Association. Sa pamamagitan ng mga grupong ito, napalakas niya ang ugnayan at kalakalan sa pagitan ng China at Pilipinas. Naiulat din na mula pa noong 1980s ay tumutulong na si Ke at nagbibigay ng mga donations sa iba't ibang organizations, partikular na sa Fujian, China, na umabot na sa higit 155 million pesos. Nagpaayos siya ng mga kalsada, nagbigay ng scholarships at mga donations tuwing may mga sakuna. Nakapagbigay na din siya ng mga scholarships sa mga estudyante na nag-aaral sa Maynila. Dahil sa kanyang impluwensya at husay sa pagnenegosyo, ay binansagan siyang isang business tycoon dito sa Pilipinas. Ngunit ang hindi alam ng lahat, ang malaperpektong buhay ni Ke ay magwawakas sa hindi inaasahan at palaisipang trahedya. Naiulat sa The Manila Times ito lamang April 11. Si Ke ay sinasabing dinukot habang nasa isang restaurant sa Macapagal Boulevard sa Pasay City. Ngunit ayon sa mga investigador,
Huli siyang nakita na sumakay ng sasakyan kasama ang driver na si Pabilio, paalis sa kanyang negosyo sa Valenzuela, papunta sa isang meeting sa Parañaque. Ito na ang sinasabing huling beses na nakita ang dalawa. Isang araw matapos mai-report na nawawala si Ke, ay nakatanggap umano ng ransom demand ang kanyang pamilya. Ang hinihinging halaga, 210 million pesos. Dahil sa kagustuhan ng pamilya ni Ke na mabawi siya, ay agad nagbigay ang mga ito ng parehong halaga sa pamamagitan ng 3 magkakaibang transactions. Ngunit, matapos makabayad ay wala pa ring Anson Ke na bumalik. Walang kahit anong tawag, walang kahit anong senyales na buhay pa nga ito. Hanggang isang araw, dumating ang isang pinakamasamang balita. Ang 2 lalaking natagpuan sa gilid ng isang kalsada sa Rizal, walang iba kundi si Anson Ke at ang driver nito na si Armani Pabilio. Parehong duguan ang mga mukha, nakabalot ng tape at hindi na makilala, habang ang mga kamay nakatali na mahigpit sa kanilang likuran. Naiulat sa ANC News na bagamat walang senyales ng mga saksak o anuman, ay mayroon namang bakas ng pagkakasakal ang parehong leeg ng dalawa. Wala po. Same po doon sa sinasabi ko po na isang insidente po na halos similar. Wala pong gunshot wounds, wala pong stab wounds. They were also strangulated po. Similar dito po na they use possibly a nylon to strangle the victims po. Malamang sa mga oras na ito ay nananatili ang pinakamalaking katanungan sa isipan nyo. Bakit sa kabila ng mga narating at magagandang nagawa ni Anson Ke, ay sinapit niya ang ganitong trahedya? Hayaan niyong mas ipaliwanag ko pa. Ayon pa sa The Manila Times, na makatanggap ng ransom demand ng nagkakahalaga ng 210 million pesos ang pamilya ni Ke, ay may isang source ang nagtip sa kanila. Isang Chinese national na may direct knowledge sa nangyaring pagdukot sa businessman. Ayon dito ay hindi lang basta kidnapping ang nangyari, kundi parte ng isang mas malaking plano. Sinabi pa nito na wala talagang intensyon makipag-negotiate ang mga kidnappers dahil ang gusto namang ito ay talagang pahirapan at patayin si Ke. Noong 2016, kasabay ng pagdagsa ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa, bilang isang businessman, ay nakita ni Ke ang potensyal ng industriyang ito. Mabilis ang kita, malawak ang network, at hindi masyadong mahigpit ang regulations na sumasaklaw dito. Dahil dito ay sinasabing nagsimula siyang makipag-partner sa mga Chinese at Chinoy investors at naging silent financiers ng ilan sa pinakamalalaking POGO hub sa bansa. Ayon pa sa source, involved di umano ang businessman sa isang $20 million deal o higit sa 1.1 billion pesos, kung kaya't labis na lamang ang naging galit ng mga dumukot sa businessman nang ang sinasabing halaga ay bigla na lang naglaho kasunod ng pagbagsak ng POGO sa ating bansa. Isa sa pangunahing anggulo na tinitignan ng mga otoridad ay ang posibilidad na pinahirapan at pinatay si Ke bilang paghihiganti. Ayon pa sa source, hinihinalang galit na galit ang kanyang mga dating partner investors matapos mabigo ang businessman na maibalik ang malaking halaga na kanilang pinuhunan. Ang kaso ni Kong Yuan Guo o Anson Ke ay hindi lang isang isolated incident. Sa mga nakalipas na taon, dumarami ang naibabalita na kaso ng violence, illegal activities, at kidnapping na may koneksyon sa POGO. Isa sa mga pinakakilalang kaso ay ang pagkidnap sa isang babaeng empleyado ng POGO sa Quezon City noong 2023. Nakuhanan ng CCTV ang pagdukot sa kanya sa harap ng kanyang tinitirhang condominium, kung saan sapilitan siyang isinakay sa van. Ilang araw matapos ang insidente, isang ransom demand ang natanggap ng kanyang pamilya na humihingi ng 5 million pesos. Sa kabutihang palad, natunto ng mga otoridad ang lokasyon ng mga suspect at nailigtas ang babae sa isang safe house sa Pampanga na pinaniniwala ang pag-aari ng sindikatong Chinese. Isa pa ay ang kaso ng 3 Chinese nationals na natagpo ang duguan, bugbog, at iniwan sa isang madamong bahagi sa Cavite. Isa sa kanila ang nag-report sa mga pulis na sila ay dinukot. Pinagtulungan at tinorture ng kapwa nila Chinese na di umano'y may kinalaman sa pagkakautang sa POGO-related gambling operations. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, mula pa noong 2017 ay dumarami na ang mga ganitong kaso. Marami sa mga biktima ay parehong Chinese at Filipino na nagiging collateral damage sa mga problema sa loob ng POGO industry. Mga away dahil sa pera o di kaya hindi pagkakaintindihan sa hatian ng kita. Ang POGO ay minsang itinuring na economic booster ng Pilipinas. Libu-libong trabaho ang ibinigay nito at bilyong-bilyong piso ang naipasok na pera. Ngunit sa kabila ng panghinayang ng iba, hindi natin may kakaila na ang POGO ay ugat ng human trafficking
iligal na droga, prostitution at extortion. Kung ating babalikan, pareho lang ang naging takbo ng pangyayari. Dinudukot sa mga pampublikong lugar o habang nasa biyahe, nakatatanggap ng ransom demands ang pamilya, at sa huli, kung hindi agad nagbabayad o kung may mas malalim na galit, ang biktima ay hindi na muling makikita pa. Sa kasalukuyan, naglabas na ng pahayag ang Department of Justice at PNP na muling paiigtingin ang crackdown laban sa mga illegal na pogo operations at mga kasabwat nitong sindikato. Bumuo na rin ng Interagency Task Force na tututok sa mga human trafficking, financial crimes, at transnational syndicates na umiikot sa pogo. Ang kaso ni Anson Ke ay hindi lamang isang balita, kundi isa ring babala. Gaano ka man kayaman o kaimpluwensya, hindi ka ligtas sa kamay ng krimen kapag pera at kapangyarihan ang nakataya. Kung umabot ka hanggang sa dulo, maraming salamat sa pakikinig. Pwede kang mag-iwan ng comment at mga suggestion sa mga storya na gusto mong i-cover ko. Hanggang sa muli.